Ayan. So, sa tingin niyo, ano kaya nangyari kaya dito sa picture na to? Ano kaya nangyari sa picture? Kainan? Ano kaya? Meron dyan nakalagay Merry Christmas. Ano kayang ginagawa nila? Or ano kayang meron sa picture? Sige, Lindsay. Ano? Nagse-celebrate ng Pasko. Ano kayang tawag doon sa kainan, nagse-celebrate ng Pasko before yung actual na Pasko, yung Christmas Eve? Starts with letter N. Ano kayang tawag doon? Two-letter word yun. Sasanda ako ng ano. Ayan, may sagot si Stephanie. Sige, Reyes. Ayan, Noche Buena. Or ito yung tinatawag natin party before yung Pasko natin. Ngayon, syempre, sa mga classroom, meron din tayong tinatawag na ganyan. Pero ang tawag natin ay Christmas party. Ngayon, to recall lang yung, wag na actually tayo mag-recall sa meiosis to kasi ano lang natin. Ay, sa meiosis pala to. Ano, i-recall lang natin saglit yung meiosis 1 through a short story called Shell House's Christmas Party. So, saan po ba nangyari dito? So, at the Shell House, every Christmas Eve, it was always special kasi nga meron na silang Noche Buena. So, the chromosomes paired and gathered for a grand supper party. Ayun na, katulad siya ng Noche Buena nating mga Pilipino. Then, as part of their yearly tradition, they would hold an exchange gift. Ayan. For sure, excited na rin kayo sa exchange gift nyo. But unlike humans who buy new presents, sila naman hindi sila bumibili ng panibagong regalo. Nakikipag-exchange lang sila sa kung ano nang meron sila. And that year, ang napagkasundo nilang ipagpalitan nila ay magpapalitan sila ng sweater or ng long sleeves. Yan. Then each pair of homologous chromosomes found their match, giggling as they exchanged cozy sweaters that carried little piece of themselves. And after nila magpalitan na regalo, pumunta sila sa gitna para magkaroon ng chromosome family picture. Then, after nila mag-family picture, they return to their seats, now away from their monito or monita. Familiar ba kayo sa monito or monita? Ano yung monito monita? Sige nga. Ayan, very good. So, yun ang tawag niya sa kapalitan niya regalo. So, kung kapalitan niya regalo is babae, ang tawag niya sa kanya monita. Pag lalaki naman, monito. Yan. Anyway, as midnight drew near, the host announced that dinner was ready. So, ano ba mga padahin natin kapag Pasko? Meron tayong lechon, meron tayong ano pa, spaghetti, ano pa kaya? Buko salad. Oh. Lahat ng naiisip niya na pwedeng pagkain sa Pasko, meron din sila na. And kinain nila yan sa two big round tables. Then, even though they were now seated apart, they carried pieces of each other through the sweaters that they have exchanged with. Then, that's how they celebrate every Christmas Eve. The chromosome celebrated, sharing, mixing, and creating new combinations that made every party wonderfully unique. The end. Siyempre, may dahilan yan kung ba't questionnaire yung story na yan. Pinakauna, but meiosis one stage does this in part 3. They swap sweaters. Kakalasan lang natin dun last time. They swap sweaters daw. Basketball move to. Ginagawa to nila Kyrie Irving. Sino pa ba? Crossover. Ayan, natandaan agad. So, through crossing over, nagpalitan sila ng sweater. And in crossing over, nangyari sa Prophase 1. Ito. What meiosis one stage does this in part 3? They lined up in the middle. Di ba pag metaphase, kulang yung sagot. Metaphase. Metaphase 1. Very good. So, kapag sinabing they lined up in the middle, so yung chromosomes na napupunta sa gitna. Kaya nga, metaphase, letter M, middle. Ito naman kaya, they are now seated away from each other. Away yung keyword.
Anaphase 1. Ayan. Very good, Reyes. Then, Alex. Lastly, ito. 2 big round tables. Telophase 1, sabi ni Alex. Telophase 1 nga ba? Telophase 1. Ayan. Inaano lang, sinusubo ko lang kayo kung tama yung sagot nyo. Anyway, ano kayong tinutukoy dyan na 2 big round tables? May pinatutungkulan yan. Di ba kasi telophase 1, may nabubuong panibagong dalawang malaking bilog. Ano kayang tawag doon? Natatakot tayo na sumabog to. Starts with letter N. Nuclear. May kasunod pa. Mem? Nuclear mem? Hindi, tama na yung nuclear. Nuclear mem? Nuclear mem? Nuclear membranes. Ayan, very good. Ayan, so, may nabubuong nuclear membrane sa magkahiwalay na pole. So, kung kunyari, ayan yung telophase, di ba? So, magkakaroon ng nuclear membrane sa loob, then another nuclear membrane sa loob. Sige. For our learning objectives, ako na lang magbasa, identify the similarities of meiosis 2 from mitosis, reflect on the importance of meiosis in ensuring diversity, then hindi nyo na syempre kailangan ito yung stages ng meiosis 2 kasi nga, ayan, online class tayo. Ayan. So, di-discover nyo naman yung meiosis 2 through a game called Meiosis 2. So, merong mga memes na prepare si Sir, then kailangan nyo lang i-identify kung anong meiosis 2 stage yun. For context, meron tayong 4 na meiosis 2 stages. Prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. Then, send your answers through the chat box. Naintindihan po ba? Ready na po? Yan, sige. Ito kaya. Toot! Here we go again. Yan daw yung cells after meiosis 1. Kumbaga, kailangan na naman nilang ulitin. Ano kaya din sa 4 na pagpipilian yan? Prophase na sagot ni Alex. Yung iba kaya, anong sagot nyo? May sagot po ba iba? Prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. Same lang siya dun sa PMAT. Prophase 2. Let's see kung prophase 2 nga ba. Ayan, very good, prophase 2. So, after mo kasi mag-cytokinesis sa meiosis 1, dalawa na cell mo, kailangan mo na naman mag-prophase. Kaya sinasabi ng cell, here we go again. So, uulit na naman sa prophase. Ayan. So, ang nangyari dyan sa prophase, ay dahil na-crossing over ka sa prophase 1, kung mapapansin nyo, yung chromosomes nyo, medyo iba na yung kulay niya. Kasi nga, nagkaroon na ng DNA recombination. So, haploid na yung meron ka dyan. Next, chromosomes parting away. Yan, sa ano yan? Fast and the Furious. So, isipin nyo yung dalawang kotse na yan, pati yan si Vin Diesel, pati si Paul Walker. Dalawang chromosome. Ano kaya yan? Parting away. Metaphase 2 nga ba? Ano kaya? Metaphase 2? Anaphase 2, sabi ni Reyes. Let's see. Anaphase 2. Kasi nga yung chromosomes, naghihiwalay. Naghihiwalay sila. So, kunyari yan, chromosome si Vin Diesel, chromosome din si Paul Walker. Naghihiwalay sila ng direction sa magdadrive. Kaya anaphase 2. Sa anaphase 2, hindi na chromosomes ang naghihiwalay pala. Sister chromatids na. Sister chromatids. Yung tatandaan nyo sa anaphase 2 ito naman, chromosomes meeting at the middle. Ano kaya yan? Metaphase 2? Let's see. Ayan, metaphase 2. So, they align at the equatorial plane yung mga chromosomes. And lastly, ito.
Ano kaya yan? Telophase 2 nga ba? Yung other. Ayan, telophase 2 kasi meron ka ng dalawang nuclear membrane. O, kada cell meron kang dalawang nuclear membrane. O, sige. Sa start ng meiosis 2, ilang cells meron ka? Ilang cells meron ka sa start ng meiosis 2? Isa? Isa po ba? Dalawa. O, tingnan nyo ah. O, di ba? Pagdating sa metaphase 2, dalawa. Anaphase 2, dalawa din. O, dalawa. O, paano pag nag-cytokinesis na after meiosis 2, ilan na yung cells na meron ka? Apat. Ayan, very good. So, meron ka ng apat na meiosis 2 stages. Ay, meiosis, after, sorry. After meiosis 2 na cytokinesis, meron ka na apat na cells. 4 haploid but not identical or genetically unique na cells. So, again, yan yung meiosis 2 stages natin from prophase 2 to telophase 2. Ito, laro na lang tayo, spot the difference. So, easy lang naman to. You will spot the difference between the two images shown. Example, meron tatlong differences. Pakisabi kung ano yung tatlo na yun. Ano kayong differences? Isa-isa lang. O si Erwin mo na. Erwin, ano yung sagot mo? Yung teddy bear o yung robot. Ayan, very good. O isa na. Sige, Daniel, ano yung sagot mo? Ay, okay. O, sige, Lindsay, ano pa kaya? Ayan yung button ng snowman. O, ito. Dito tatlo, dito dalawa lang. O, isa. Last one na lang. Sige, Lindsay. Ay, sige, Daniel. Ayan. Wala yung parang bilog dun sa hat ng isa. Ayan. Very good. Ayan. Anyway, since gets nyo na kung paano gagawin, let's now start. Spot the 4 differences. Merong 4 na differences dyan. Yung sa kaliwa prophase, yung sa kanan prophase 2. Sige Reyes, ano muna? Ano yung sa'yo? Alin? Anong tawag dyan? Oh, ano meron? Yung dalawa pong X, di ba po may kulay yon? Nagkahalo po yung ibang kulay. Yung chromosome. Sige, dalawa. Sige, nakaisa na tayo. So, yung chromosomes, nagkaroon na ng crossing over sa prophase 1 kaya magkaiba na ng kulay. Tingnan nyo tong kulay blue. May halo siyang dilaw. Itong dilaw naman, may halo siyang kulay blue. Pinakauna na yon. Ano pa yung tatlo? Reyes, ano yung sinasabi mo kaninang naging dalawa? Ano yung naging dalawa? Nandiyan pa ba si Reyes? Reyes, ano sagot mo? Hindi centriole yun. Sige. Wait, sige, reveal ko na. So, nagkaroon ng dalawang cells. Kasi isa lang sa prophase, then sa prophase, dalawa na yung cell. Dalawa na. Dalawa na lang. May natitirang dalawa. May mapapansin kayo dyan na sa prophase 2 meron, pero sa prophase wala. Sir, yung kulay itim po. Anong itim? Dalawa yung itim dyan eh. Yung ano po, parang dot. Walang buwet. Ayan, very good. Walang spindle fiber sa prophase, pero sa prophase 2 meron. Last one na lang. May kinalaman sa size. Sa size. Ano kaya yung nagbago yung size dyan? Reyes?
Nice try, pero meron pa dyan. Sir, Sige, Tsukasa. Tsukasa. yung, ako po to, sir. Yung kulay green po. Ayan, yung kulay green na bilog or yung nuclear membrane sa prophase 2, mas maliit siya kumpara sa prophase. O, ayun yung apat na differences ha. O, una, number of cells, dalawa na sa prophase 2. O, then yung chromosomes din, magkaiba na yung kulay kasi meron ng crossing over. Then yung nuclear membrane, mas maliit siya kumpara sa prophase. Then spindle fibers, meron sa prophase 2, sa prophase wala. Alas, spot the three differences. Sir, ako po, sir. O, sige, Erwin. Yung sa telophase 2 po, magkaiwalay po sila. Magkaiwalay sila. Actually, ang tamang pagkakasabi ay meron ng dalawang cells. O, meron ka ng dalawang cells pagdating sa telophase 2. O, sige, ano na yon. Ano name mo ba, Chokasa? Ba't kasi Chokasa nakalagay? Jaden po. Si Jaden. Jaden. Anong sagot mo? Naging dalawa po yung telophase. Oo nga, ayun nga, nasabi na, dalawa na yung cell sa telophase 2. O, ano pa? Po, isa. Meron ka nalaman sa location yung isang pinagkakaiba. Location, pati yung difference sa kulay. Sir. Jaden, sige. Yung kulay blue po, may kulay blue din po na sa yellow. Tapos yung yellow po, may yellow din po sa kulay blue. Tama. So, merong crossing over kasi sa prophase 1, kaya may DNA recombination na. Magkaiba na yung kulay nila. Last, si Princess. Si Princess kanina nagtataas ng kamay eh. Ano sir, yung star nasa labas, yung isang star nasa loob naman. Tama. Yung centrioles sa telophase nasa loob ng nuclear membrane. Sa telophase 2, nasa labas na sila ng nuclear membrane. Ayan, very good. Buti na na-spot nyo. Anyway, sabi natin sa meiosis, genetically unique ang parent sa offspring niya. Ibig sabihin, imposible na all the time maging kamukha niyo yung parent niyo or yung kapatid niyo kasi nga merong crossing over or yung DNA recombination. So, naghahalo-halo yung DNA na meron kayo from your father then from your mother. Kaya, kahit may kapatid kayo, hindi kayo exactly magkamukha. Anyway, ano kaya sa tingin niyo mangyari kung sakaling walang meiosis? Hindi po sila magkakaroon. Twins. Sabi natin again ulit sa meiosis, magiging hindi kayo magiging magkamuka kasi nga meron ng genetic variation, naghahalo-halo yung DNA nyo. O paano naman kapag walang meiosis, ano mangyari? May sumagot? Sabi natin, kapag may meiosis, hindi magkakamuka. Paano kung walang meiosis? Sige, Lindsay. Magkakamuka. Very good. Magiging magkakamuka kayo. So, isipin nyo kunyari, ayan. Kilala nyo ba si Esnir? Ayan. Isipin nyo, ninuno natin si Esnir. And kung kunyari walang meiosis, ganito mangyayari. Lahat tayo magiging kamukha ni Esnir. Kasi nga walang genetic variation, walang paghahalo-halo ng DNA. So, kung kunyari, ninuno natin si Esnir, lahat tayo magiging kamukha ni Esnir. Katulad nung sa palabas niya yung sa classroom, magkakamukha lahat ng magkakaklase. So, I'm not sure kung pahig kayo doon, pero ayun, gusto niyo ba maging kamukha kaklase niyo? Hindi po. Ang bilis sumagot, hindi daw po. Ayun. Anyway, ganun na nangyari kapag walang meiosis. Sige, short quiz lang tayo. Sige, anong sagot? Type yung answer, huwag na sabihin. Type lang. In a cell, the chromosomes line up in the middle and spindle fibers attach to each chromatid. What stage of meiosis 2 is this? Letter lang ng correct answer. Type niyo sa chat box.
Anong sagot? Anong sagot? C? C? Let's see kung C nga ba. Ayan, very good. C. Number 2. A student observed two cell diagrams. One shows homologous chromosomes separating and the other shows sister chromatids separating. Which one represents meiosis 1? Yung isa daw, ang naghihiwalay, homologous chromosomes. Yung isa naman, sister chromatids. Alin sa dalawang yun yung nagre-represent ng meiosis 1? Meiosis 1, ha? Type your answer on the chat box. Hula, bili, hula. D, B, D, A. Let's see. Ayan, letter A. Ito tatandaan nyo kapag meiosis 1, homologous chromosomes yung nag-iiwalay sa anaphase. Pag meiosis 2, sister chromatids na. Tandaan yan, makakasama yan sa summative test. Review nyo na rin pala to. Number 3. In the story, chromosomes exchange sweaters with their partners during the Christmas party at the cell house. What does this exchange of sweaters represent in real life? May pinagkumparahan akong move dyan kanina. B. B. Anong sagot ng iba? B. B. Let's see kung B. Ayan, very good B. Kasi, ayan nga again yung crossing over or crossover. Number 4, if you are assigned on a phase 2 in your group relay, what should your drawing show? Ano kaya dyan? Hula, bili. D, 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 na natin kung anong tamang sagot. Ayan, D, sister chromatids. Kasi again, sa anaphase 1, homologous chromosomes. Number 5, last na to. Why is meiosis important in living things? A, let's see. Ayan, pag meiosis, production ng gametes or sex cells. Ayan. Sige, may reminders ba ako na hindi nabanggit sa inyo? Wala. Sige. May tanong pa po ba kayo? Kung wala na, goodbye and thank you class. Pwede na kayo mag-leave. Ingat kayo palagi. May pa ganun pa doon. Sige, end call ka na.